paldo. Sa ating modernong salita, ito ang jackpot, ang pag-apaw ng swerte o ang biglaang pagdating ng yaman. Pero mayong araw, gusto kong balatan ang salitang iyan at bigyan ng bagong kaulugan. Madalas nating tinitingnan ang paldo moment, ang viral success, ang malaking sahod, ang graduation photo na may maraming ribbons, at nakakalimutan natin ang tibay ng dike na humarang sa baha ng tabiguan bago dumating ang sandaling iyon. Ang maging paldo sa buhay ay hindi lang tungkol sa pagdating ng biyaya. Ito ay tungkol sa grit o tibay ng sikmura na nabuo mo ng butas ang bulsa mo at nabigat ang puso mo sa pighati na isang labong muntik na. Masyado tayong bilib sa resulta, pero ang tunay na esensya ng buhay ay nasa pagsumamo. Yung desperadong pakikipag-usap sa langit, sa kalagitnaan ng gabi habang putol ang kuryente, o habang ang bigat ng pagiging breadwinner or last hope ng pamilya ay parang anchor na humihila sa atin pababa sa ilaliman ng dagat. Ang hugot nating mga kabataang Pilipino ay may kakaibang hapdi. Ito ay pinaghalong minam, kahirapan, at ang matigas na pag-asang tinatawag nating diskarte. Nakita natin ang kalyo sa kamay ng ating mga magulang at narinig ang tahimik na bultong hininga ng ating mga ina na nagsisimula ang ating hardship, na nag-skip ng pagkain para lang may pamasahe tayo. Doon nagsisimula ang ating hardship, hindi lang sa kakulangan ng pera, kundi sa psychological debt o ang bigat ng kabustuhang iligtas ang lahat, kahit hindi natin may liligtas ang sarili. Dumaan tayo sa failure na akala natin ay katapusan na, ang scholarship na nawala, ang board exam na hindi na ipasa, o ang negosyong gumuho bago pa man namuwadkad. Hindi lang ito setbacks, ito ang baha na banta sa ating pagkatao. Pero ang sekreto para malupig ang mga alon na ito ay hindi ang paglaban sa tubig, kundi ang pagkatutong huminga sa ilalim ng tubig hanggang sa makakuha ka ng pwersa para sipain ang sarili mo pataas. Ang tagumpay ay hindi isang tuwid na linya. Ito ay isang baku-bakong daan ng pagbangon, pagkadapa at paggapang hanggang sa makaladkad ka na. Upang makuha ito, kailangan mo muna makaligtas sa mga season kung saan walang tumutubo at iintindihin sa ilalim ng putik na iyong mga pagkatao, ang iyong mga ugat ay lalong tumitibay at lumalalim. Kung ikukumpara natin ang ating henerasyon sa old guard, ang ating mga lolo at lola, ang ating mga magulang, ang mga hamon ay lumipat na mula sa pisikal patungo sa metapisikal. Ang lumang henerasyon ay nakipagbakbakan sa katahimikan ng bukid at sa pisikal na layo ng mundo. Sila ay hinubog sa apoy ng manual labor at sa pasensya na paghihintay ng buwan para sa isang sulat. Meron silang tibay na binuo sa pagtitiis sa ilalim ng sikat ng araw. Pero tayo, ang ating henerasyon ay nahubog na ibang klaseng apoy sa digital race, ng comparison at sa instant culture. Ang ating mga baha ay hindi nakikita. Anxiety, FOMO or fear of missing out. Habang nakikita ang iba na paldo sa social media, habang tayo ay lugmok pa rin, at ang nakakadurog na pressure na kailangan maging globally competitive mula sa isang maliit na warto sa third world country.
Kung sila ay lumaban para sa survival, tayo ay lumalaban para sa significance. Ang hamon sa kanila ay paano mabuhay, habang ang sa atin ay paano maging mahalaga. Ang pagkakaibang ito ang madalas gumagawa ng gap, kung saan tinitingnan tayo bilang fragile o snowflakes. Hindi nila alam na kailangan ng ibang klaseng tapang para harapin ang mundong hindi natutulog at ang galeri ng taong hindi tumitigil sa paghusga. Para tunay na masakop ang buhay at maabot ang estadong paldo, kailangan nating pagdutuin ang dalawang mundong ito. Kailangan natin ng tiyaga ng matatanda at ang talas nating mga bata. Upang bumangon mula sa bighati, kailangan mong ma-realize na ang iyong bighati ay isang banal na guro. Huwag mong madaliin ang inyong paghilom at huwag kang humingi ng paumanhin sa iyong paghihirap. Kung ikaw ay nasa rock bottom ngayon, tandaan mo na ang lupa doon ay matigas. Ito ang perspektong lugar para magtayo ng pundasyon na walang bagyong makakauga. Ang spice ng buhay ay hindi lang nasa tamis ng panalo. Nandun yan sa pait ng tuyo kinain mo habang nangangarap ka ng piging. Nandun yan sa pagsusumamo na naging isang malakas na atomal. Kapag sa wakas ay dumating na ang iyong paldo moment, ito man ay career breakthrough o gumaling na puso o payapang isip, marirealize mo na ang jackpot ay hindi ang pera o ang kasikatan. Ang tunay na paldo ay ang taong naging ikaw habang naghihintay na tumila ang ulan. Kaya, tumayo ka ng matuwid, kabataang Pilipino. Ang kasalukuyang paghihirap ay construction piece ng isang masterpiece. Isuot mo ang iyong mga peklat na parang medalya. At balang araw, hindi ka lang basta makakaligtas sa baha. Ikaw na ang magpapatakbo ng Argos. Kaya bago ako bumabasa ng tambladong ito, iwanan ko sa inyo isang hamon. Huwag kayong matakot maging gutom, hindi lang sa pagkain, kundi sa pangarap. Huwag ninyong ikahiya ang inyong mga luha, dahil ang bawat patak nito ay siyang nagpapadulas sa daan patungo sa inyong tagumpay. Ang buhay ay hindi isang laro na swertihan. Ito ay laro ng patigasan ng mukha at tibay ng pananampalataya. Sa mga gabing para hindi nasisikat ang araw, at sa mga pagkakataong tila lahat ng pinto ay nakasara, tandaan ninyo, ang Diyos at ang tadhana ay hindi nagbibigay ng paldo sa mga taong sumusuko sa baha. Ibinibigay ito sa mga taong marunong bumuo ng sarili nilang arko. Huwag mong tingnan ang paldo ng iba at malungkot ka sa tuyong ngayon. Dahil ang tuyo at pinagsikapan, magiging steak din balang araw. Ikaw ang alon, ikaw ang bagyo, at ikaw ang arkitektor ng iyong sariling himala. Sa harap ng hirap, bighati at pagsumamo, isa lang ang sisigaw natin. Bangon, kabataang Pilipino, dahil ang susunod na kwento ng tagumpay na pakikinggan ng buong mundo ay ang kwento mo. Maraming salamat at padayon.